Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Ripple, isang kilalang kumpanya na nagbibigay ng serbisyo sa pagbabayad gamit ang cryptocurrency ay naglabas ng bagong ulat na nagpapakita ng kanilang layunin na makapasok sa merkado ng IT. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ayon sa ulat, inaasahan na aabot sa $1.5 trillion ang kabuuang gastusin sa mga serbisyo ng IT sa buong mundo sa taong 2024. Ang layunin ng Ripple na isang Amerikanong kumpanya na nakatuon sa crypto ay makuha ang malaking bahagi ng gastusing ito gamit ang kanilang solusyon sa pagbabayad para sa mga kumpanya. At yan po ay walang iba kundi ang Ripple Payments. Binanggit din ng Ripple ang kasalukuyang sitwasyon sa IT kung saan ang mga kumpanya ay nag-i-expand sa iba't ibang bansa upang makamit ang mas malawak na workforce. Gayunpaman, sinabi ng Ripple na para sa maraming kumpanya, ang hamon ay ang pamamahala ng sahod at mga bayarin sa mga vendor sa isang global na network. Binanggit ng Ripple si Yogesh Sangl, ang head ng Instarim na nagbigay diin sa mga hamon ng mga negosyo sa IT habang nagpapatakbo sa 40 iba't ibang lugar. Ang inaasahan para sa mga negosyong ito ay ang magpatuloy ng operasyon anuman ang oras. Hindi alintana ang mga time zones, oras ng cut-off ng bangko o mga holiday. Ang hamon ay nagmula sa mga tech firm na umaasa sa mahal at mabagal na mga transaksyon mula sa mga outdated na sistema ng pagbabayad. Yan, Ripple targeting IT. Bilang tugon sa mga isyo, naglabas ang Ripple ng isang kumpletong gabay na naglalaban kung paano magagamit ng mga international na provider ng IT service ang mga cryptocurrency upang malampasan ang mga hadlang sa pagbabayad. Ang gabay ay naglalahad ng mga kalamangan ng mga pagbabayad gamit ang crypto at ang solusyon sa pagbabayad ng Ripple para sa mga kumpanya. Binanggit ng kumpanya na ang mga solusyong ito na pinapatakbo ng blockchain ay nagpapadali ng pagtawid ng dalawang pera sa loob ng 3 segundo habang pinapanatili ang isang nakatakdang palitan ng dayuhang pera. Yan, or foreign exchange rate po yan. Dagdag pa, binanggit ng Ripple na 97% ng mga leader ng pagbabayad ay nakakakita na ang mga cryptocurrency ay malaki ang maitutulong upang mapabilis ang mga pagbabayad sa darating na 3 taon. Yan po ang aktual na tweet ni Ripple. Ayan, sabi niya rito ay 97% of payment leaders believe blockchain and digital assets will have a significant role in enabling faster payments within the next 3 years. In our latest payment guide, discover how to accelerate global payments for an IT service business. Ayan, what Ripple seeks to offer IT firms. Binanggit ng Ripple na ang kanilang solusyon sa pagbabayad para sa mga kumpanya ay nagbibigay sa mga provider ng IT service ng kakayahang gumawa ng mga real-time na pagbabayad sa mga supplier, vendor o empleyado sa buong mundo. Dagdag pa, sinabi nito na ang Ripple Payments ay nag-aalis ng pangangailangan para sa pre-funding. Bilang resulta, ang mga provider ng IT service ay maaring ilipat ang dati ng nakataling puhunan sa iba pang mga lugar ng negosyo na nagpapalakas ng mas malaking kahusayan at kakayahang pinansyal. Bukod dito,
sinasabi ng Ripple na pinapadali nito ang proseso ng integrasyon or integration kahit para sa mga negosyong hindi pamilyar sa teknolohiyang blockchain. Sinabi nito na ang mga kumpanya ay maaring isama ang Ripple payment sa kanilang kasalukuyang infrastruktura ng pagbabayad gamit ang isang simpleng API lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.